So yun mga ka-backyard, welcome back sa aking channel. So ngayong araw guys, magpapagpag ako ngayon ng isang buried na female na ARC. Pero bago ako magpagpag nun guys, yung mga maliliit ko ditong goldfish, yung ating mga SBSD dito na goldfish, so i-out ko na guys. So mamaya lalagay ko siya doon sa aking 10 gallons para makita nyo yung aking mga i-out. So yun, yung mga 2 pirasong yon, i-out natin yon guys. At yung mga napili kong yon ay mga pang breeding mats na yon. So magaganda na nga yun guys, at pwedeng nyo magamit. So ito yung ipapagpag ko na female ARC. So kung mapapansin nyo, nagkalat na yung kanyang mga craylings, yung kanyang mga anak. So ito yung mga unang mga humiwalay dun sa kanyang nanay. At mapapansin nyo, ayan yung ating ARC, napakalaki niyan guys. At yan na nga, at mukhang lalabas pa. At napakarami na ditong mga kumalas. So hindi ko alam kasi guys kung pag yung mga ganyang wala na dun sa nanay, so hindi ko alam, baka mamaya kinakain ng nanay. So kaya inaagapan ko na, pinapagpag ko na guys. At yan, pakita natin guys, ayan, lumabas pa talaga siya guys. At napakarami niyang dalang anak doon sa kanyang katawan. So yung laman dito guys na mga craylings ay dinala ko na doon sa aking MB farm. Tapos meron pa tayong dadalhin guys, ito nandito sa aking 15 gallons. So yung mga laman nito guys, ayan, malalaki na rin to. Siguro kulang 1 inch na rin to. At dadalhin na natin yan doon sa aking MB farm dahil naka-ready na yung isa ko dong tarapal pond na pinaglagyan ko ng mga craylings. Tapos itong aking 10 gallons ay gagamitin ko din guys kasi meron na naman ako isang buried pa dito, no. So papakita ko sa inyo mamaya yung isang buried na female, at meron pa tayo ditong isang buried pa na female. So dire-diretso lang yung proseso nito guys. Ang nakakainip lang dito yung mag-hatch kasi almost 2 months kasi bago ang iintayin bago ma-hatch. Kaya medyo matagal. Tapos meron pa nga pala tayo ditong mga craylings, ayan. Madami din to guys, at mabilis din napansin ko dito sa sa batch na to, mabilis silang lumaki. Hindi ko alam kasi pare-pares lang ng PO1, PO2 yung pinapakain ko sa kanila. Tapos mag-update na rin tayo dito guys sa aking mga fry ng goldfish. Ayan. Hindi ko sure kung kumukunti o mga nagkalat na lang talaga sila. Dahil kasi nung mga unang araw napakarami nila. Pero dito sa ilalim guys, napakarami. At napakarami din nila. Hindi ko sure kung nababawasan sila. So ito na nga yung pinagpag ko na female guys. Bali hindi ko na pinakita sa inyo na napagpag ko dahil meron na naman tayong video noon kung paano yung ginagawa kong pagpag doon sa ating mga craylings. Ayan. So ibabalik na natin tong ating female dito sa ating breeding tank. So nandito yung ating male na breeder at siya na yung bahalang mag-mate dyan sa ating female. Ayan. So pakita ko sa inyo yung mga craylings na mga pinagpag ko guys kung ganong karami yung anak ng isang female na buried. Ayan. So kung meron kang isang pair na nagsisimula ka lang, kasi medyo mahal kasi pag yung mga breeder size na yung mga kinuha mo. Siguro mga pair makukuha mo ng 500, sa mga trio naman siguro mga 800 to 1,000. Pero pag naapagpabuga ka naman at na-buried yon, nagkaanak, so tiba-tiba ka naman guys. Ayan, ganong karami yung ating craylings dito. So hindi natin kayang bilangin yan dahil mga magkakasama pa rin sila. At hayaan na natin yan dumami doon sa ating backyard, ay doon sa ating tarapal pond. So maraming tayong craylings doon. At yun na nga, huhulihin ko na yung isang buried natin na female dahil meron na naman female na kailangan samahan ng ating male. So siguro dito ko ilagay yon guys. O dun muna
Kasi lilinisin ko pa tong ating 10 gallons, bali tatanggalin ko yung mga pebbles nun. So ito yung isang ano natin guys, yung isang buried, ayan. Papasin nyo, napakaraming eggs, no? At pumipitig at baka ma-stress. So ilagay na natin, ilipat siguro sa 20 gallons ko muna ilalagay ito guys, dahil hindi ko pa nga nalilinis yung ating 10 gallons. Pero doon ko siya ilalagay sa aking 10 gallons. Yan. Lagay mo natin dito sa 20 gallons. Pag yung naglilipat nga pala kayo ng mga buried na ARC, mas maganda yung ganito, yung solo tank guys. Tapos, syempre ilalagay nyo sila ng hides. Kasi pag walang hides yon, may stress yung ating buried na female. So, yung pagpitik nga niya guys, may natanggal na 2 itlog. Ayan. At sayang naman kasi dapat ma-hatch yun. Pero wala tayong magagawa dahil pumitik na nga. Tapos ito yung isang ano natin guys. Ito yung isang buried natin. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. 2,000 years later. So ayun na nga guys, at nandito naman ako sa aking MB farm. So kung mapapansin nyo, yung ating mga goldfish dito na fry, yung ating mga junior size ay meron ng mga kulay. So ganyan pa rin, at kasama pa rin nila yung ating mga angelfish. Kaya nga pala ako napasaglit dito guys, dahil yung ating mga craylings na sinabi kong dadaling ko dito ay dinala ko na. At meron na nga mga nauna dito na craylings, ayan, eto, ayan, mga ganyan size. Ayan, mga nauna na sila dito guys. At dadagdagan ko lang ng ating mga craylings doon. So 2 batch pa yung ilalagay natin ditong craylings na makakasama nila dito sa ating tarapal pond. Syempre bago bago natin isalin yan, ay i-acclimate muna natin guys. At silip-silip muna tayo dito sa aking MB farm. So nandiyan yung ating mga guppy. At pakita ko na rin sa inyo yung ating sinetup na mga aquatic plants dito sa isang tab natin. At nandiyan yung ating shrimp. Ayan. At naglagay din ako dito ng mga aquatic plants na may konting lupa na hindi sila lubog dun sa tubig. At maganda naman yung kondisyon guys. Tapos nandito ang ating mga red balloon platies na napakarami na. So hindi pa tayo makapag-hatch niyan dahil gusto kong napakadaming mapupula doon sa ating mga reptab na yon. So meron tayong HB Blue dito guys. Siguro makapag-auto ko nito ng dalawang trio. So message lang kayo guys doon sa aking Facebook page at magbebenta tayo ng HB Blue Guppy. So yun guys, at nakauwi na nga ako. Hindi ko na pinakita ko sa inyo kung paano ko ginawa, kung paano ko isinalin yung ating mga craylings dahil lumakas yung ulan guys. At hindi ko na i-video at ako'y basang-basa. At syempre, eto nga yung sinasabi ko sa inyong i-out ko ng mga breeding mats ng mga SBST, ayan, ng mga short body short tail na goldfish. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ang gaganda niyan. So message lang kayo sa akin sa mga gustong bumili nito. So ayun nga guys, at hanggang dito na lang muna ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasuporta. Happy fish keeping. So shoutout nga pala sa isang ka-backyard natin, kay Sir Arnel Ibale, no? Maraming salamat po. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.